God said, Jesus is ours in all over the church. Jesus is ours in all over the Philippines. Jesus is ours in all over Asia. Jesus is ours in all over the world. And the man of God in the whole Jesus is our shield will travel to the ends of the earth to bring revival and the perfection to the church of God. You will flood this nation in the world with the supernatural. The miracles will be made known all over the country and around the world. Ako po si Sister Annie ng Taguig City. Nung wala pa po ako sa Jesus is Our Shield, aking buhay ay mahilig akong mag-bad words. Napakasuplada ko. Maldita ako noon. Tapos, dumaan ako ng maraming fellowship. Pero hinahanap ko yung totoong turo, totoong tao, at totoong ministeryo. Kasi hindi ko na raramdaman yung pag-ibig ng totoong Diyos. Isang araw, yung husband ko ay na-ospital. Nagkaroon siya ng pancreatic cancer. Inabot kami ng 4 na buwan doon. Namatay yung husband ko. Hindi namin naranasan ang himala. Malungkot ako. Nasanay ka na may kasama ka. For 34 years kaming kasal. 2016, nagpa-check up ako sa ENT. Kasi nga, ang sakit-sakit ng tenga ko, hindi ko maintindihan, parang tinutusok ng parayo. Ang sabi ng doktor, yung eardrum ng tenga mo ay butas na. Kailangan nating tahiin yan kasi pag hindi natahiyan yung mga bakterya, pupunta sa utak mo. Kasabay po nito, lumabo rin ang aking mata. Naging cloudy vision na ako. Ayaw kong magpa-opera. Noong May 2019, nang nag-open ako ng TV, nabuksan ko ang Oras ng Himala Channel. Umiiyak ako, sabi ko, yung husband ko, sana noon ko pa ito na-open dahil kung na-open ko agad ito, di buhay pa yung husband ko. Kaya sabi ko, Lord, may himala pala sa Oras ng Himala. Halos ayaw ko nang umalis dun sa harapan ng TV. Talagang pinakinggan ko lahat yun. Hindi ako nagsasawa kasi ba yung soul ko noon, uhaw na uhaw, gutom na gutom sa mga salita ng Diyos. Ay yung kay tatay ay talagang fresh revelation talaga yung lumalabas sa bibig niya. At yun, yung pananampalataya ko sa Diyos ay lalong lumalim. Noong June 2019, nag-meet akong umattend sa main church. Kasi nga, gustong-gusto kong maranasan yung himala ng Diyos. Unang pasok ko pa lang, naramdaman ko yung presensya ni Lord. Sabi ko, ito na pala yung totoong ministeryo na hinahanap ko. Ang tagal-tagal kong naghanap. Kaya sabi ko sa puso ko, touchdown, Jesus is our shield. Si Apostle Carillo, tuwing tumatayo siya at nag-preach siya ng salita ng Diyos. Si God ang nakikita ko sa kanya. Sabi ko, totoong-totoo itong turo niya. At mararamdaman mo yung mga salita niya ay salita ng Diyos. At nang nagtawag ng healing si Apostle Carillo, nag-forward ako. Kasi sabi ko, ayaw kong magpa-opera dito. Si God, pagagalingin ako. Napakaliit lang nitong sakit kong ito. Nung sumabay ako sa panalangin ni Tatay Apostol, parang may bumagsak na malamig sa katawan ko at gumaan yung pakiramdam ko. Automatic, tinanggal ni Lord yung sakit sa tenga ko, luminaw yung mata ko. Kumusta na po yung mga mata nyo ngayon? Okay na po. Malinaw na Dati malabo yung dalawa. ito po, right. O ito pong right, kumusta na ngayon yung right? Okay na po. Kumusta na siya? Kita tatay, ang pogi mo. Oo, pogi ko daw, nakakakita na to. Yung po yung totoong himala. Nagsasabi lang totoo. Wala pong pwedeng mag-deny. Amen. Meron po Sabi ko, ito pala si tatay, ang tunay na vessel ni God. Wala kang gagastusin, wala kang mararamdamang sakit. Sabi ko, Lord, maraming salamat sa kagalingan ko na hindi ako dumanas ng operasyon. At ngayon po ay magaling na ako.
Ang aking karamdaman ay totally healed na po. Kaya ako ngayon ay magaling na sa pangalan ni Jesus. Kaya yung tuwang-tuwa ako nung araw na yon. At blessed na blessed ako. Yung mga turo ni tatay talagang tumatago sa puso mo. Simple pero diin. Talagang maiintindihan mo sa espiritu. At yung mga panawagan ni tatay, ang daming mga bakit. Tuwang-tuwa akong naglalagay doon kasi nga sabi ko, Lord, ang saya naman dito. Ang daming pinto ng pagpapala. Pinaplano mo palang magbigay. Ayan na, meron nang dumarating na kapalit. Nagbigay ako ng tithes, offering. Dati ako ang nangungutang, ngayon ako na ang nagpapautang. At yung palaya namin na nasadla namin nung nagkasakit yung husband ko na may 15,000 square meters, ngayon ay ibabalik na sa amin ni God. At maging sa mga anak ko, nakatapos sila, nagkaroon ng magandang trabaho. Yung panganay ko, nagtatrabaho siya sa isang international company. Nung nakaraang Thanksgiving nga, nagbigay siya ng Mission of Love dito sa church. Nagkaroon ng promotion sa kanyang trabaho, maging kanyang asawa. Marami na silang napatayong properties nila. Maging ito ring anak ko na nasa barko. Dati, tagahugas ng plato. Pero sa katapatan ko sa pagbibigay, ipromote siya ni God. Ngayon, isa na siyang assistant chef sa barko. At yun, pinagpala siya, pinagpala ang kanyang pamilya. Yung pong bunso ko ay nakapagtapos ng Bachelor of Science and Information Technology at sa ngayon, meron siyang trabaho sa DepEd. Dati po, nasa barangay po ako, nagtuturo. Ngayon, prinomote po ako ni God, inilagay po ako sa City Library mismo. Ang dami ng mga estudyante, mga youth, mga nagre-review doon na tumanggap kay God at nabigyan ko ng brochure. At nung time na yun, na doon ako dinala sa library. Tumaas rin po ang sweldo ko. Nakabili po ako ng 3 lote sa kabuuang 360 square meter. Iniisip ko na para rin sa aking 3 anak. At nung panahon ng pandemic, nakabili ako ng lote na 300 square meter at binigyan rin ako ng 272 square meter at sa total na 572 square meter at nagpagawa ako ng bahay. At sa kalaunan ay naibenta ko ng 900,000 at yung isa ko pang bahay sa Mindanao ay ipinarent ko po sa isang teacher. At yun ay isa rin na source of income ko at makakapagbigay ako sa anumang panawagan ni tatay. At ngayon po, hindi lang ako pinagaling ng Diyos, binago rin po niya ako. At lahat ng aking mga old nature ay binago ni Lord. At ngayon po, nakakasama na rin po ako sa overnight prayer sa Jesus is Our Shield. Dito po naranasan ang siksik, liglig, umaapaw na pagpapala, ang kagalingan ng aking karamdaman, ang kaligtasan ng kaisa-isa kong kaluluwa. Nagpapasalamat ako at nakarating ako sa tamang tao, tamang turo at tamang ministeryo. At ngayon, ini-invite ko kayong lahat na dumalo sa 34th year anniversary ng Jesus is Our Shield. At dito mararanasan nyo ang himala, kagalingan sa inyong mga karamdaman, pagpapala na open heaven at lahat ng katugunan sa inyong mga pangangailangan mararanasan nyo sa anibersaryong ito. Kaya ano pang hinihintay nyo? Dumalo na! This October, God's people in this nation and across the globe will gather together as one at God's dwelling place and celebrate the glorious triumphs in the Lord, witness and receive miracles and plenitude of God's blessings. Jesus po ang dakilang manggagamot. Pag-asa ng buong Pilipinas. Pag-asa ng buong Experience God's fullness and walk in His image and likeness. Jesus is our King. You will flood this nation in the world with the supernatural. The miracles will be made known all over the country and around the world. Join us as we celebrate Jesus is Our Shield Worldwide Ministries 34th year Living Like Jesus anniversary. Free admission.